may board member ka dito na nag-file ng complaint. Bakit? Ano bang nangyari dito? Sana tinanong man lang ako. Hiningi lang nila sana yung side ko para naman masagot ko rin ng tama. Kasi ang pinagbasihan nila na isuspindi ako po para po sa taong bayan, ganito pong nangyari. 2022 pa ito nangyari itong complaint na ito na ni-recall ko yung sasakyan ng isang board member, si board member Amit, for 1 month. At itong sasakyan na to, proper ang pag-recall. Hindi ito dinadaan sa dahas. May pinareceive ko sa kanya yung order, so ni-receive niya, so ginamit ko yung sasakyan. At si board member Amit, may isa pang sasakyan na naiwan, yung kanyang old service. Tapos, itong brand new na sasakyan na to, pick up, tinagamit ko sa engineering office kasi that time wala pang magamit ang engineering. Kulang ang ating field engineer na magamit na sasakyan. So, after nagamit yan, binalik ko sa kanya yung sasakyan. 1 month lang na binalik ko, tinanggap ni board member Amit yung sasakyan na yan. After doon, 2022 ito nangyari, itong complaint. At ito ang pinagbasihan nila na isuspindi ako. 2022, ilang bisis na kami nagsasama ni board member Amit. Okay na lahat. Lahat na privilege na receive niya. Nagsasama kami sa maraming mga program sa province. Wala na ito eh. Considered ito na parang tapos na itong problema na to. Nasagot na ito ng lawyer ko lahat. Tapos, bigla nilang pinalabasan ng dahil dito sa issue na to, sa sakyat, ito ang ginamit nilang dahilan na isuspindi ako. Pwede po ba yan? Yan ang masakit sa akin. Gobernur ako, nagtrabaho ako ng tama. Tapos nung in-implement nila yung suspension order, pinasamahan pa ng 300 police personnel. Hindi naman siguro ako high-profile criminals na yun ang gawin nila sa akin. Sa katunayan nga, lahat ng programa ng national government galing kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lahat ng instruction ng Department of Interior and Local Government, lahat na programa sa national government, ini-implement ko ng tama dito sa province. Ginagawa ko po lahat yan. Tapos, yun na lang ang gawin nila sa akin. Isuspindi ako na hindi nga nila tinanong yung side ko. Palihim pa ang pag-execute sa suspension order. Parang blind ako. Dinalan pa ng 300 ka-police personnel. Ano pang tingin nila sa akin? Most wanted of the Philippines? Kaya sa ginawa nila sa akin, naisip ko tuloy, sobrang sakit, at naisip ko tuloy na parang dictatorship of government na ito. Parang diretso ka na lang kung anong maisip nila, pwede ka pala babaan ka agad ng order. Basta-basta ka na lang hulihin, basta-basta ka na lang paalisin sa pwesto. Wala namang trial nga gawin. Yung mga magnanakaw nga mahuli ng pulis, magkaroon pa nga ng mediation sa prosecutor eh. Marami pang kaso na malaki dyan, nandyan pa sa korte. Ito, hindi man lang pinakinggan ang side ko. Kaya po ang ito pong nakita ko, sobrang pag-abuso po sa kanilang sobra po ang kanilang pag-abuso sa kanilang power. Parang pinagtripan talaga ako. At mahirap po ito. Mahirap itong ginagawa natin. Parang marsyalo na tayo dito. Itong ginagawa sa akin. Kaya ito ba? Grabe ang sakit na naramdaman ko dahil pag-upo ni President Ferdinand Bongbong Marcos, pag-upo ng ating mahal na Pangulo sa pwesto, nagtikot ako sa kanya. Sabi ko na suportahan ko po ang lahat ng programa mo, Mr. President. Ginagawa ko po lahat yan.
Hindi ako, dili ko badlungon nga tao. Nagtarong kong trabaho. Sir, sa press con po ng kabilang side, earlier this afternoon, may pinakita po si board member Orly Amit po ng mga papel na nagsasabi na paano niya raw po na hindi alam na sabi niya meron daw kayong final na second motion for extension to file a verified answer last September 22 last year. Paano raw po yun, sir? Kaya nga ito, sinabi ko na nga kanina sa first statement ko, 2022 ito nangyari. At parang biglang nawala na ito. Kumbaga ba, parang amicable settlement na nangyari. 2024 ngayon eh. Ang masakit sa akin, sana tinawagan man lang ako ng DILG. In-inform ako na ito palang gawin nila. At tinawagan sana ako ng Office of the President na in-inform ako na babaan ako ng order na isuspindi ako. Para naman makaredy ako. Yan ang masakit sa akin. Yan ang question ko eh. Hindi naman ako kriminal na palihim ang paghuli sa akin, palihim ang pagpababa sa akin. At dalahan pa ako ng 300 ka police personnel. Sobra naman po yan. Parang overkill. Oh, hindi naman tayo, wala naman tayo sa martial law na situation. Yan ang masakit ba? Sir, sa isang panayam po kay former Speaker Bebot Alvarez, sinabi niya na there was a time daw po bago po yung maisog rally tomorrow, pumunta raw dito si Sam Anton Lagdamay, pinatawag kayo pero hindi niyo raw po sinipot. Totoo ba yun, sir? Nangyari po yan, bago itong lahat, may invitation sa akin na makipagkita si Sap Anton doon sa Mikos Bro dito sa Tagum, Mikos Bro Restaurant. Pero yung time na yun, biglaan ang pag-call nila sa akin. So, may schedule ako. Hindi ko talaga mapuntahan. Kasi biglaan ang pag-text sa akin. Nandito pa naman ang text. So, hindi ko napuntahan. Sabi ko, some other schedule. Pero, wala na. Yun pala ang, doon pala, nagagalit na si Sap Anton Lagdamay sa akin. Sobrang galit sa akin. Kaya ito, kasi yung agenda doon, hindi ko alam anong gusto nila, pero hindi ako nakapunta dahil may schedule ako. At doon pa lang, galit na galit pala sa akin. Sir, para po ba sa inyo yung preventive suspension tapos yung pag-upo, pag-take out ng Vice Governor, ano yun, makatarungan po sa inyo o hindi? Sa akin, hindi ko naman alam ang lahat ng technicality sa batas. Yung pagpa-take out nila sa Vice Governor na bilang maging acting governor, DILG, DILG decision from Office of the President, hindi ko ma-question yan kasi sa kanila ding side. Ang question ko, bakit hindi ako binigyan ng chance? Sana magkaroon man lang kahit 10 days na transition period. Sana, ano ba ang opisina ng gobernador? Basta mo lang ba? Ito ang tanong ko sa kanila ng DILG, Office of the President. Ang tanong ko, ano ba ang office ng gobernador sa province? Para bang office ito ng mga nagtitinda ng balot diyan nagtitinda diyan sa palengke? Yung mga nagninegosyo sa palengke na istol-istol, ang opisina ng gobernador? O para bang nagtitinda lang ng balot, ang opisina ng gobernador sa province? Na basta na lang paalisin ka kagad? Ang daming mga importanteng files, lahat ng files nandito sa Office of the Governor. Lahat ng pinipirmahan kong documents, nandito lahat ng kopya. At hindi to pwede na basta na lang iwanan mo.
Sana may turnover na maayos. At ang mga personal ko pa nagamit nandito eh. Wala namang respeto. Ang iningay ko sa kanila, respeto ba? Bilang gobernador, respeto bilang tao, respeto bilang binoto ng taong bayan ng Davao del Norte. Yun lang sana. Inisip sana nila ang 400,000 na bumoto sa akin, na respetuhin nila ako. Hindi naman ako basta na lang inappoint na ilagay dito bilang gobernador. Para lang tinanggalan kaagad nila ako ng karapatan. Dapat sana, inayos lang nila. Hindi na pagpababa ng order, patago lahat. Pagdating dito, daming pulis, basta gusto na nila na paalisin kagad ako, bitbitin ko. Kasi lahat, hindi nila inisip na lahat ng documents na nandito, accountability ko. Paano pagkatapos ng 60 days? Tapos, mawala-wala na itong mga lahat ng documents. At ako naman ang hanapan sa lahat. Pati itong mga office equipment. Naka-account to sa akin lahat. Paano kung gawa-gawa nila ako ng masama na mga report pag take over nila dito? Kung maglagay sila ng mga planted na para maging masama ako, di ba? Hindi naman ganun. Bakit? May balak ba silang gawan talaga ako ng masama tulad sa ginagawa nila dito? Dahil mahirapan silang talunin ako sa eleksyon. Kaya ito nang ginagawa nila sa akin. Ano bang gobyerno natin? Martial law? Na pag yung tao gusto ka na nilang ayaw kanila, gawan ka kaagad ng masamang hakbang? Planuhan ka kaagad ng masamang hakbang? Yun ang gusto kong marinig galing sa kanila. Dahil hindi tayo martial law eh. Hindi tayo dictatorship of government. Pero kung itong ginagawa nila, parang dictator na ito. Di ba? Bakit? Gusto nilang pumasok agad para magkaroon sila ng iba na namang pwedeng gawing issue sa akin para tuluyan akong maalis sa pwesto. Kasi kung wala silang balak na masama sa akin, in-inform sana nila ako. Kahit si DILG Secretary, Binhor Abalos, ang laki ng respeto ko sa kanya. Siyang boss namin sa governance eh. Dapat man lang, Gob, may suspension order ka. I-ready mo lahat ng tao mo, lahat ng documents mo, dahil nandito ang order, ito yung araw na magpunta dyan, so at least ready ka na, ready ako mag-alis. Hindi sana bigla-bigla. Anong balak nila? Para taniman naman ako ng mga ibang mga complaint, itaniman nila ako ng mga kahit ano-anong gawin nila para tuluyan akong maging masama. Ang ganda ng trabaho ko dito sa province. Grabe ang trabaho ko dito. Alam ng taong bayan yan dito sa Davao del Norte. Paano ako magtrabaho? With all my honesty, lahat ng trabaho ko. With all my love, ang trabaho ko para sa taong bayan ng Davao del Norte. Gob, sa person din nila kanina, sinabi ni Vice Governor Uy na hindi naman daw siya, Gob, tutol sa rally na gagawin. Your thoughts on that, sir? Magaling kasi ito eh. Sinabi niyang hindi siya tutol sa rally. Pero sinabi din niya, nag-announce siya, na sa mga department head na bawal kayo, ito, lalabas to eh. Galing sa kanya na may pinalabas daw siya na bawal ang mga empleyado magpunta sa rally. Maisog rally. Tapos, galing naman sa PNP, sinabi sa akin, hindi ko lang sabihin ng pangalan, sinabi niya, gawin yung lahat ng paraan, harangin ang lahat na magbiyahe. Bawal daw ang hakot, at mag-establish lahat ng barricade na pag mga maraming tao ang sakay sa sakyan, hindi makadiretso.
pabalikin. Ito, sinabi ng PNP ito. Kung may mga dump truck na naghakot ng mga tao, ipahold. LTO nga daw, magamit pa daw ng LTO, ipahold, ipahuli para hindi makapunta sa rally. Kahit daw motor, magsabak. Ano ba yung Tagalog sa sabak? Ha? Hindi, yung mag-upo ka, magkandong. Sidecar. Bawal daw. Bawal. Hindi makadiretso. Uli. Ibig sabihin dyan, ginigipit nila ang rally. Ginigipit. Hanapan lahat ng paraan na hindi makapunta ang mga tao. Galito sa pulis. Kung magtanong siya sa akin, ibang usapan to para sabihin ko. Tapos, ganito pa. Ang sabi sa akin, ang tawag sa akin, lahat ng army ngayon, bawal sila. Pinagbawalan sila na mag-augment. Itong tawag. Lahat ng gas sa Kapitolyo, in-stop. Kinansil lahat ang issuance dahil siya ng acting gobernador. Ang kusina natin para magpakain. Wala nang sahod yung mga tao na nagluto. Pero ang ginamit ko lang, bigas na natin yan, ang niluto. Lahat ng expenses, sagot ko na yan, personal. Lahat na pagkain, galing pa sa mga donisyon para may makain lang ang mga tao na nandito na, pumupunta. Hanggang sa rally ito sa bukas, sa Sunday. Ngayon, sinabihan na, hanggang ngayon lang kayo, Sabado ngayon, huwag na kayo makagamit sa facility dahil sa provincial government ito, hindi na kayo pwede magluto dito. Yung mga iluluto nyo, dalahin na ninyo yan, ilabas dito sa Kapitolyo kung saan-saan yan dahil hindi na ito concern ng province. Wala kaming pakialam dyan sa rally na yan. Hanap kayo kung saan kayo makaluto sa labas. Ngayon, nag-impake na ang ating mga kusinero doon. Ang sahod niyan, facility na lang sana, yung lugar na lang. Yung lugar na lang ang hiningi ko para makakain itong mga tao na nandito. Pinalis, Sinabihan na sila na ngayon na lang, hanggang lunch na lang, yung luto nila. Ngayon na lang. Pabakit na lahat. Yun ang, si Mayor Uy pa ng Tagum ang nagpunta doon. Siya pa ang, hindi naman siya ang gobernador, pero si Mayor Chong Uy ng Tagum, pa ang nagpunta kaninang umaga. Isama ko sa report lahat yan kasi documented. So, ibig sabihin, hinaharang talaga niya ang rally. Diba? Magsalita siya na hindi sila tutol sa rally, pero ang actions nila, talagang hinaharang nila ang rally. May isa pang report na nag-utos na kailangan ipadlock ang sports complex. Tinawagan niya. Ito, partial ito. Tinawagan siya na ipadlock ang sports complex. Hindi niya gawin. So, ibig sabihin, talagang ito si acting governor, Uy, ay talagang gusto nilang harangin ang rally. Sir, press conference po last night si former President Duterte. How big is the support po yung kanyang mga sinabi? At sinabi niya po, mayroon siyang warning sa government na parang nahimo na daw na mas authoritarian ang gobyerno. More authoritarian. Mahirap daw yan. Tapos, he also called on to the military and police to join him, not to force them to out of office, pero to air down their sentiments against the current administration. Do you feel the same, sir? Yes, yan po talagang naramdaman ko. Sobrang sakit
ang ginawa nila sa akin. Sobra. Parang kangaroo court na ito. Parang kangaroo court ito. Hindi to dapat gawin sa gobyerno sa akin. Hindi ako convicted sa kaso. Pwede ba na sabihin lang sa'yo, bukas, patayin kita. Parang ganun ba? Bukas, wala ka na sa pwesto. Parang ituro na lang ang kanilang gusto. Ito ang napipil ko. Na pag ayaw nila, sabihan nila, diretso. Parang ganun ba? Kangaroo court. Bukas yan, patayin yan. Ang ginawa sa akin, bukas, alisin na yan. Tanggal yan sa trabaho. Tanggal yan sa pwesto. Elected ako. Elected yan, sir. Walang elected. Tanggalin na yan. Parang ganun ang napipil ko. Wala man lang due process of law na ginawa nila sa akin. Sir, ano mensahe mo kay former President Duterte and kay Speaker Bebot Alvarez? Former Mr. President Rodrigo Roa Duterte, Sir, Mayor Digong, daghan kayong salamat sa imong statement nga pagsuporta sa akong sitwasyon karon dito sa probinsya ng Davao del Norte. Sir, ang imuang statement nga pagsuporta sa ko maoy nakapukaw og samot sa hunahuna sa katawan dito sa Davao del Norte. Ito yung nagpagising, sir, sa isip ng sambayanang Pilipino sa buong bansa na hindi dapat parang martial order na ang gawin sa atin. Na kahit ako elected official, walang kaso, hindi convicted, pwedeng basta na lang iharas sa ating national government. Mr. President, former Mr. President Rodrigo Roa Duterte, sana po yung message mo na support sa akin ay magbigay ng knowledge sa ating gobyerno ngayon na maisip nila na hindi po tayo martial law, hindi po under martial law ang Pilipinas. Thank you so much po, former Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Sir, saludo gid kay ko si mo, sir. Salamat kayo sa imong pagtabang sa kuwa, sir, o pagtabang sa katawan sa probinsya sa Davao del Norte. Nga itong lahat ay nabigyan ng liwanag na tayo po ay kailangan natin ang tamang proseso. Hindi po pwede na i-dictate na lang ng ilang tao. Yung ginawa mo, sir, dito po na-prevail na dapat may justice, dapat may due process of law ang lahat na mga order galing sa national government, national and local government. Dapat idaan sa tamang proseso. Former Mr. President, ulitin ko po, maraming salamat po, sir. Sir, mensahe po ninyo sa mga kababayan po ninyo dito bukas sa Davao del Norte, mga Karatig, Visayas, Mindanao, even mga taga Manila, may nakasabayan kami sa aeroplano. They will be attending the rally tomorrow. And ilang tao po, sir, ina-expect po ninyo bukas? Yung napag-isipan po namin, yung napag-meetingan po namin, nung una, nasa 100,000 po yun. Tuloy po yung 100,000. Pero baka mas sobra pa. Marami pa ang darating dahil sa nangyayaring ito na operation na ginawa sa akin, walang due process of law, harassment, political harassment, at power tripping. Grabe, naramdaman ko po, ang daming tumatawag sa akin na sobrang sama po ang loob nila. Kahit nasa Italy na mga kababayan natin Pilipino, tumatawag po sa akin. Nasa US, nasa London, nagtitext na
prayer rally daw sila doon, nagsindi sila ng kandila na i-pray nila ang sitwasyon ko dito sa Davao del Norte. Yung ibang region din na mga hindi ko na nga kilala, nagtitext sa mga staff na nandyan sila, nagdadasal para sa sitwasyon ko dito na sana marinig ng Panginoon na magkaroon talaga ng tamang justice itong nangyayari sa akin na ginawa sa akin ng Office of the President. So, hindi ko po alam. Baka sobrang dami ang darating bukas ng gabi sa rallying ito po. Sir, would you invite the people to come? Nasa inyo po, sir, pagkakataon. Libo-libo po nanonood. Sa lahat po ng taumbayan ng Davao del Norte, mga kapatid ko, suportahan niyo po ako, suportahan po natin ang rally nitong Hakbang Maisog, Defense Our Flag. Suportahan natin ang ating former President Rodrigo Roa Duterte. Suportahan natin ang rally na to at buong Pilipinas. Kung hindi man kayo makapunta, may Facebook naman, may media, pwede nyong gawin ang lahat nyong suporta para ipadama ang nangyayari sa akin dito na talagang hinaharas ako ng ating national government, Office of the President and DILG. Ang gumawa po dito na hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon ng kanilang kausapin bago ibaba itong suspension order sa akin. At biglaan pa, dinalaan pa ako ng 300 police personnel. So, hindi na po ito makatarungan para sa kwa. Walang katarungan ito ang ginawa na sa akin. Hindi po ako kriminal, hindi ako convicted governors sa anumang kaso. Kaya nawagan ako sa lahat niyong suporta buong Pilipinas. At labas sa ibang bansa, humingi ako ng inyong suporta. Maraming salamat po. Sir, last na angle na lang. Nafe-feel po ba ninyo na baka posibleng yung ibang mga local chief executive, mga governor din, kung saan idadaos yung Maisog Rally sa mga susunod na buwan o araw, danasin po yung dinanas po ninyo ngayon? Yun po ang feeling ko na talagang ngayon pa lang ginagawa na nila lahat ng harassment para harangin itong rally. Dahil itong ginawa sa akin, kung wala yung rally, hindi naman siguro nila gawin ito sa akin. Kaya biglaan itong ginawa nila sa akin dahil alam nila nakasit ang Maisog Rally dito sa Davao del Norte. So, mensahe po ninyo sa lahat po ng mga governor, mayor na on process po ngayon yung pag-file ng mga permit na matakot ba sila dapat? O paano po ba? Huwag po kayong sa lahat ng elected official, governors, mayors, lahat ng local chief executives, kung idao sa inyo ang Hakbang Maisog Rally, Defense the Flag of the country, huwag kayong matakot, manindigan tayo sa tama. Wala namang masama dito sa rally. Constitutional rights po ito. Walang bawal sa rally at wala namang masamang sinabi. Prayer rally po ang gusto ng Hakbang Maisog. Hindi naman natin kinakalaban ang gobyerno. Gusto lang ipalabas ang rally ito, ang purpose sa rally nito ay para lang lahat ng tao ay maging tama lang ang proseso sa gobyerno. Bakit pigilan? Kaya lahat ng local chief executive, maging matapang po kayo, manindigan kayo sa inyong karapatan. Dahil lahat naman, kahit sinong tao, kahit sinong ordinaryong tao, wala sa posisyon, may karapatan na maggawa ng rally. So, may karapatang ilabas kung ano ang kanyang saloobin. Kaya, manindigan po tayo. Huwag tayong matakot. Tatayo po tayo sa tama. Yun lang po. Nasa tama tayo palagi. Thank you, sir.
Maraming salamat po.